Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos Marios, Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nagkikita at hindi nagkikita, na sumgitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay, ay kanyang ginawa ang tao mula sa alikabok ng lupa, ayon sa kanyang wangis, at siya din ang walang mantsa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisa ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga sugo nitong huling kapanahunan, ang ating mahal at kagalang-galang Father Lahi. At sa pangalan din po ng pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba, ang ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi. Isang mapagpalang gabi po, isang maulang pagpapalang gabi sa ating lahat. Ang lakas ng ulan dito. Naririnig nyo pa ba ang boses ko? Kaya sobrang lakas ng ulan dito, mga kapatid. Isang mapagpalang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan mang sulok na makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. At nais ko rin batiin ang Vice President sa the Kingdom of God and His righteousness that was magnified thy word above all thy name. Wala pong iba ang ating mahal na Pastor Amancio Paculba Buntilaw. Kasama na kanyang mahal sa buhay, ang aking butihing ina, Sister Mila Buntilaw. At sa ating First Division Pastor, binabati ko na isang mapagpalang gabi, Pastor Noriel Namukatkat. At sa kanyang mahal sa buhay, Sister Blessemy Namukatkat. At dyan naman sa kanyang kapatid, Sister Annabel Namukatkat Tagik. Kasama na kanyang mahal sa buhay, kay Elder Ricky Aquino and family. At sa San Francisco naman po, binabati ko na sa magpalang gabi, Gulyes family. Ang ating Elder Eli Gulyes, kasama na kanyang mahal sa buhay, Sister Myra Gulyes. At sa kanilang buong pamilya, kay Elder Remuel Gulyes. At sa kanyang mahal sa buhay, Sister Martes Gulyes. At sa buong yung pamilya, kay Elder John Gulyes. At kanyang mahal sa buhay, Sister Lydia Gulyes. At dako naman po tayo mga kapatid sa Davao. Nandyan po ang aking mga mahal na mga kapatid, Brother Michael Kabasag. Kasama na kanyang mahal sa buhay, Sister LB Kabasag. At sa buong yung pamilya. At sa aking isang kapatid pa, Brother Golden Ray Kabasag. Kasama na kanyang mahal sa buhay, Sister Elma Kabasag. At sa buo ninyong pamilya. At sa Davao naman, sa ating sound engineer, sa ating legendary organist, sa ating electrician, mga kapatid, walang iba, Brother James Pasanting Biloy Jr. Grabe lakas ang ulan. Lakas ang ulan. Ang lakas ng ulan. At sa kanyang mahal sa buhay, hindi ko na marinig yung boses ko, Sister Queenie. At kay Caleb, at kay, magtatanong na lang ako sa viewers ko, at kay Shiba. Paki-comment nga mga minamahal kong kapatid kung ako'y naririnig nyo pa kasi hindi ko na marinig yung boses ko. Sa sobrang lakas ng ulan, hindi ko na marinig yung boses ko. Sobrang lakas. Sobrang pagpapala ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Paki-comment kung naririnig nyo pa yung boses ko. Ito pa nga, may sipon pa tayo. Tapos umulan pa ng malakas. At sa ating second division naman, Pastor Alex Ruedas, kasama na kanyang mahal sa buhay, Sister Judith Ruedas, at sa buong yung pamilya, at sa lahat ng mga pastor at elder natin sa Division 2, at sa ating third division pastor naman, binabati natin na isang mapagpalang gabi, Pastor Marcos Turiba, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Virginia Turiba, at sa buhay niyong pamilya, sa Calyura family, Elder Lolong Calyura, kay Sister Jenjen, kay Justin, kay Brad Jekjek, kay Pring Pring, kay Tantan, kay Apple, at sa inyong lahat dyan. At sa lahat ng mga pastor at elder sa Division 3. At sa ating 4th Division pastor naman, Pastor Joseph Salig, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Flodrelisa Salig, at sa buhay niyong pamilya. At sa lahat ng mga pastor at elder sa Division 4. At sa Division 5 naman, ang ating 5th Division pastor, Pastor Nestor Mangga, kasama ng kanyang mahal sa buhay, ang very supportive niya na wife, Sister Fe Mangga, at sa buong pamilya. Sa Bukana, El Nido, Palawan, binabati ko na sa mapagpalang gabi. Ang ating Pastor Jason De Leon, kasama ng kanyang pinakamasarap magluto na kabiyak sa buhay, Sister LV De Leon, at sa buo niyong pamilya, Kananay Tessie, at sa lahat-lahat niyo dyan. At sa Taytay, Palawan, magandang gabi, Pastor Arman Paghunasan, kasama ni Sister Lisel Paghunasan.
Okay, rinig na rinig. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi yung boses ko, hindi ko na marinig. Sobrang lakas ang ulan, kulog, kidlat, lahat na lang. Pero anyways, patuloy tayo sa mensahe ng bugtong at buhay na Diyos. At sa Nangalaw, Linapakan, sa ating Elder Rolando Alcantara, magandang gabi. At sa buhay niyong pamilya, kay Sister Susan Alcantara, sa laging updated. Grabe, lakas ng kulog. Kidlat, ulan. At dyan naman sa Manila, Lipa, Batangas, Pastor Joseph Ponte, kasama ng Yumal sa Buhay, Sister Adela Ponte, at sa inyong butihing ina, sa ating mahal na nanay, Yole Ponte, dyan po sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Okay, at sa kay Sister Jennifer Pahutraw, at kay Sister Patricia Matining. At dyan naman po sa Lipa, Batangas ulit, sa ating mahal na kapatid, Sister Irma Hinita. Magandang gabi po, Sister Irma Hinita, at sa buong niyong pamilya. At sa aking mga mahal na kapatid naman, dyan sa Tondo, Maynila, walang iba, Brother Ken Kabasag, kasama na kanyang mahal sa buhay, Sister Mirapel Garupa, Guapa Kabasag, at kay Kin Brian, at kay Miracle. At sa aking Kuya Jojo Yokada, at kasama na kanyang mahal sa buhay, Sister Mary Rose Remoto. Maraming salamat sa inyong palaging suporta sa karya ng bugtong at buhay ng Diyos. Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng ulan. Okay? Binabati natin ang pahabol. Sister Ami Algabre, ang tigre sa mga Algabre. Mayong gabi ninyong tanan diha, Sister Michelle Kabasag, Sister Shena Labad, Brother Christian Neri, ang gwapong organiso sa akong gimingawang mahal na Sister Cherry Debra Israel. Shalom Alikim. Ay mayong gabi sa imo, Sister Ami Algabre, gikamingawan putika. Rinig na rinig ka namin. O sa aking pinsan dyan, Sister Mary Rose Hilton, mayong gabi Kusog. O sa aking agaw, sa aking gwapo na agaw dyan. Elder Nelson Bation, kasama na kanyang mahal sa buhay. Sister Ninita Bation. Sabi niya, kusog Ramangaw, klaro kayo. Klaro, pero grabe ka kusog sa ulan. Grabe yun. Grabe ka kusog. Sabi ng ating nanay o ang Queen Bee, ang reyna ng mga bubuyog, Sister Anabelia Valdez, grabe ang lakas ng ulan. Mayad na gabi, Sister Debra Israel sa Tanan Kapatiran. Mayad na gabi sa iyo, Nanay. Nanay Anabelia Valdez. Nanay Anabelia Valdez, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Okay, Sister Jaidel May, Tyro Sakama. Good evening po, mahal naming Debra Israel. Shalom, Alikim. Alikim, shalom. Okay? Mayong gabi ninyo tanan diha gaw sa tanan. Shalom, Alikim. Alikim, shalom gaw. Elder Nelson Bation. Okay ra, sister. Malakas ang salita mo. Ay, magandang gabi, Elder Joseph Padilla. Sabi naman ng ating banggiitan na organist, ingat po kayo dyan. Calyora Justin, kayo din dyan, Justin. Rosemary Lonyosa, mag-message po kayo sa Pastor Lahi Live. Dito sa page natin. God willing. Taga saan po kayo, mahal na kapatid? Sa ating sound engineer, Brother James Pasanting Biloy, Jr. Sabi ni Pastor Joseph Ponte, klaro pa si Sir ang tingog kahit maulan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sister Irma Hinita, magandang gabi po, mahal na Debra Israel. Lahi, shalom, Alikim. Alikim, shalom, mahal na kapatid, Sister Irma. Sabi ni Pastor Joseph Fonte, good evening everyone. Happy watching Luzon, Visayas at Mindanao. Shalom, Alikim. Alikim, shalom. Reyna, sino si Reyna? Sister Jennifer, mahaba pahutraw. Okay, nabasa na ito kanina. Mapia gabi sa mga nood ng Pastor Lahi Live. Sabi ng ating Elder Eli Neri.
At nais ko rin pasalamatan ang ating mga intro voice sa likod po ng camera, ang Pastor Lahi Crew, Sister Sheena Labad, ang editor ng Pastor Lahi Live, at sa aking mabait na kapatid, Sister Michelle Cabasag, at sa ating legendary organist, recording artist, Brother Christian Luis Neri. Mga kapatid, dinadahan-dahan ko lang yung boses ko. Alam ko naririnig nyo ako kasi pag sumisigaw ako dito, baka mamamaos ako, hindi pa matapos ang mensahe. At sa mabait na anak ng ating 5th Division Pastor at ni Ate Fe, Sister Evernadette Manga Cordovero. Magandang gabi dyan, Sister Badet. Na-miss ko na yung swimming pool nyo dyan, ha? Yung nagkwentuhan kami ni Sister Badet, ha? Nakakamiss. Okay? Marjun Bacasnot Ilio. Magandang gabi. Hello? Lakas ang ulan. Tapos, malakas ulan pero mainit. Sabi ni Sister Irma Hinita, watching from Lipa, Batangas. Okay, magandang gabi dyan, Sister Bidano Aileen. At gadwiling pala mga minamahal ko mga kapatid, sabi nga na salita ng bugtong at buhay na Diyos, hindi po bumabalik ang salita ng bugtong at buhay na Diyos ng walang natatamaan. Gadwiling po mga minamahal ko mga kapatid, meron pong nag-contact sa atin from Cebu. Okay? Kung saan po nilindol sila doon. At nakita niya mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, nanonood na to kay Pastor Lahi before, pero nawala, matagal nang nawala, hindi siya nakapanood ulit. Tapos nakita niya ulit, nag-message siya, at God willing, siya ay tatanggap ng banal na bautismo. God willing, at sa buo niyang pamilya. Sa Cebu, God willing, makikita niyo yung mga updates sa Pastor Lahi. Ito po yung sinasabi mga kapatid, na ang kaharian po ng bugtong at buhay na Diyos ay namumunga ng namumunga. Kaya sinabi ko nga na ito yung gantimpala ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Pag nangaral ka lang at hindi ka, alam mo, hindi ka nininira sa iyong kapwa. Okay? Bago ako mag-proceed sa aking topic, ay inaanyayahan ko po kayong lahat na manalangin sa inyong isipan. Lagi ko itong isinasabi mga kapatid bago mag-isimula ang aking mensahe. Kasi mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ay hindi ordinaryong salita. Ito po ay salita na galing sa banal na kasulatan na magpapaintindi po sa bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Lahat po ng mga puot, galit, sungit, inggit, ngit-ngit ay tanggalin po natin sa ating mga puso na makapasok po ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Vice Leuven. Magandang gabi dyan, Vice. Mamaos na ako, di ba? Lakas kasi ng ulan. Magandang gabi po, mahal na Ming Debra Israel. Malakas po ang boses. Ay purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Lakas ang ulan talaga. Kulog, kidlat, ulan. Okay. Maraming salamat, Pastor Jason ni Leon. Kahit hindi yun na po lakasan boses mo, malakas naman dating dito. Ay purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi ko kasi marinig yung boses ko, kaya medyo nalalakasan ko. Kasi, ang naririnig ko, yung ulan, yung patak ng ulan. Alam nyo, isang pagpapala po mga kapatid. Alam mo yung ulan, ito po ay pagpapala po ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, yung ulan. Kaya, magpasalamat tayo na nagbigay ng ulan ng bugtong at buhay na Diyos. Pagpapala po ito sa bawat isa sa atin. Okay? Ating pag-uusapan ngayon. Handa na ba kayo? Sulat na kayo, yung ballpen nyo, yung lapis nyo, yung papel nyo. Okay. Ang ating pag-uusapan, ang katanungan. Hindi ko marinig yung boses ko, sobrang lakas ang ulan talaga. Kaya, tatuloy tayo sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Mahilig ka bang manira sa iyong kapwa? Yun po yung katanungan natin ngayong gabi. Sabi ng ating mahal na Nanay Yoli Fonte, magandang gabi, Sister Deborah Israel, at mga nanonood ng Pastor Lahi Live. Shalom, malikim. Malikim shalom po, mahal na nanay. So, mga kapatid, mahilig ba tayong manira sa ating kapwa?
Or in other words, chismosa ka ba or chismoso ka ba? Mababasa po natin ang ating power verse, Santiago chapter 4 verse 11 to 12. Ito po yun mga kapatid na pag every Tuesday, every Monday encouragement, every Tuesday yung kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, eternal law of the kingdom of God, yung mabuting asal po, yung karakter ng bugtong at buhay na Diyos. And Wednesday, Revelation. At God willing naman, every Thursday, kung walang babago sa schedule, ito po yung mga talinghaga ng bugtong at buhay na Diyos. So ngayon, ay pag-uusapan natin mga kapatid, ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang tanong, mahilig po ba tayong manira sa ating kapwa? Power verse, Santiago chapter 4 verse 11 to 12. Alam mo, yung mga mali na mga salita, mga kapatid, is not a problem limited to unbelievers. Yung mga pangit na mga salita na binibitawan po ng mga taong hindi nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, hindi po yun big deal mga kapatid. Kasi alam mo bakit? Hindi sila nakakilala ng bugtong at buhay na Diyos eh. Hindi nila alam ano ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Pero sa atin po mga kapatid, yung paninira po natin sa ating kapwa ay isang malaking problema sa atin na tayo ay mananampalataya. That's why mga kapatid, in-address po ito ni Santiago sa atin ngayon. Alam nyo, mayroong isang babae na bumisita sa kanyang neighbor, sa kanyang kapitbahay. Tapos yung kapitbahay niya, mayroong isang anak na 5-year-old boy. Tapos ang ginawa po na isang 5-year-old boy, mga kapatid, ang pangalan niya ay Andrew. Kinuha niya yung kindergarten class picture nila. Alam mo yun, yung may mga class picture kayo sa nung nag-aaral ka pa noon, yung college ka, yung high school ka, yung kindergarten ka, mayroong mga class picture. So, kinuha po ni Andrew yun mga kapatid, tapos dinescribe po niya yung classmates niya na nakikita doon sa picture, and he described also himself. Sinama din po niya yung kanyang sarili. So, tinuro na niya mga kapatid, yun si Robert. Sabi niya, ito si Robert, lagi siyang nanununtok sa ibang kaklase namin. Ito naman si Ryan, hindi siya nakikinig sa aming guro. At ito naman si Mark, sobrang ingay niya sa aming klase. Then, after that mga kapatid, tinuro niya yung sarili niya, yung picture niya mga kapatid. And then sabi po ni Andrew, and this is me, ito ako. Umuupo lang ako, tahimik lang ako. So, nakita niyo mga kapatid, we have such a tendency to slander others, don't we? Di ba? Maraming mga beses na pinag-uusapan po natin yung ibang mga tao. Alam mo yung slander? Alam mo yung paninirang puri, mga kapatid? Ito yung mga salita. Kung may katotohanan o may kasinungalingan man, ang layunin po ng paninira ay makapinsala po sa reputasyon o pangalan po ng isang tao. Yun po ang slander, mga kapatid. Yun po yung paninirang puri. Alam mo, in biblical context, Satan, mga kapatid, also referred to us as the devil. Madalas po, mga kapatid, na dinidescribe po siya na slanderer. Ang Greek word po ng slander, mga kapatid, ay diabolos. Nang ibig sabihin, accuser or slanderer. Mahilig magparatang. Ayun po, mababasa po natin yan, yung salitang accuser, sa Revelation po o pahayag, Kapitulo 12, versikulo 10. So, ang accuser po mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa kanyang tungkulin. Anong tungkulin ni Satan? Ang tungkulin po niya ay ang pagturo po ng mga kamalian at kasalanan ng mga mananampalataya sa ating bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Yung akyat baba sa doon sa langit mga kapatid, wala pong ibang ginawa si Satanas mga kapatid, kundi mga kapatid, iparimain po ang kasalanan ng bawat tao. Uy, ikaw ganyan ka. Yun po ang trabaho ni Satanas mga kapatid. Siya po ang tinatawag na accuser o mahilig talaga siyang magbintang. However, mayroon pong counter-argument ang banal na kasulatan. Alam mo, sinabi ng 1 John chapter 1 verse 9 na ang bugtong at buhay na Diyos, He is faithful mga kapatid. He is righteous
para magpatawad po sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang mga mananampalataya po sa ating bugtong at buhay na Diyos, mayroon pong tagapagtanggol ang ating bugtong at buhay na Diyos. And according to the scripture, itong mga accusation po ni Satan, mga kapatid, ay powerless na po ito. Because God is the one who justifies us. Ang bugtong at buhay na Diyos po lang ang pwedeng mag-aring ganap sa atin. Yun po ang sinabi ng Roma chapter 8 verse 33. Di ba? Pag once tayo ay humingi ng kapatawaran sa bugtong at buhay na Diyos, anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos sa Hebreo chapter 8 verse 12? And I will remember your sins no more. Hindi ko na alalahanin pa ang iyong kasalanan. So paano po ba na-justify ang tao? Kung ang tao, mga kapatid, ay wala ng kasalanan. So paano po natin makakamit na hindi tayo magkakasala? Sa pamamagitan po ng pagpapatawad ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya sa illustration po ng bugtong at buhay na Diyos, patungkol sa isang pariseyo at sa isang tax collector, ang inaring ganap po, ang umuwi na may katwiran, ay yung tax collector. Kasi yun po ang pinatawad ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? So, powerless na po si Satan, mga kapatid. Ha? Kung dinidiktahan ka, pinapariman ka ni Satan sa iyong kasalanan, wala na pong kapangyarihan si Satanas. Kasi po, nung panahon na ipinako po ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay nabawi na po ng bugtong at buhay na Diyos yung ninakaw, yung inagaw ni Satanas doon sa panahon ng Garden of Eden. Yung kingdom, yung authority. That's why, di ba, sa panahon ni Job, akyat baba si Satanas dahil bitbit niya ang authority, mga kapatid, na galing sa bugtong at buhay na Diyos na binigay kay Adan at kay Eva na ninakaw niya doon sa Garden of Eden, na nakuha niya, mga kapatid, na agaw niya. So, after na nagpapako ang bugtong at buhay na Diyos, wala na pong record sa bagong tipan na akyat baba pa si Satanas, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, hindi na siya pwedeng umakyat doon sa langit. Dahil wala na siyang authority. Kinuha na ng bugtong at buhay na Diyos, nabawi na ng bugtong at buhay na Diyos ang kaharian at ang katwiran sa panahon na siya ay pinako doon sa kalbaryo ng cross. So, dito, mga kapatid, mapapa-smile na lang tayo. Kasi yung batang 5-year-old boy, ginawa niya, mga kapatid, na nanira siya sa kanyang mga classmates. Isipin mo, bata pa lang siya. And sometimes, of course, sa atin din, iniisip natin na mas magaling pa tayo kaysa sa ibang tao. Yun po ang nagiging problema, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Alam mo, it is just as destructive and just as sinful. Okay? Nakakasira ito ng relasyon. Nakakasira ito ng organisasyon. Yung slander, yung paninirang puri. That's why, mga kapatid, in today's passage, tinuturuan po tayo ni Santiago. Paano po daw natin harapin ang issue ng paninirang puri. Okay? So with that in mind, let us read in Santiago chapter 4 verse 11 to 12. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo. Santiago 4 versikulo 11 paingon sa 12. Huwag kayong magsalita laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka tagatupad ng kautusan kundi tagahukom. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. So, i-breakdown natin to, mga kapatid, maya-maya konti sa tulong ng banal na Espiritu. So, ang tanong ko muna dito, ano ba ang mayroon itong paninira na napakaraming mga tao ang natutukso nito? Di ba? Ano ba ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos sa Matthew chapter 15 verse 19? Ang sinabi niya yan, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sapagkat sa puso nanggagaling ang mga masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. So, imagine, mga kapatid, yung pamumusong ay naka-line up po siya. Yung kasalanan na yan, mga kapatid, naka-line up po siya in the same category sa sinabi ng bugtong at buhay na Diyos
Kasama po niya ang pangangalunya, pakikiapid, at pagnanakaw. And the same category, mga kapatid, yung slander, yung paninira mo sa iyong kapwa, in the same category sa pangangalunya at pagnanakaw. So, yung paninira po natin sa ating kapwa, mga kapatid, tinitingnan po ito ng bugtong at buhay na Diyos as a serious sin. Seryoso ang kasalanang ito. Seryoso po ito, mga kapatid. Tingnan natin, yung magbasa lang tayo ng mga chismis sa Facebook, yung nagsasalita tayo, mga kapatid, at nakikinig tayo to a slanderous story. Alam mo, especially about sa isang tao, mga kapatid, ito yung interesting activity for many people. Alam mo, pag chismis na, maraming mga marites. Alam mo, ibig sabihin ng marites? Alam mo ba ano ang ibig sabihin ng marites? Mare, anong latest? Yun po ang marites. Noon, mga kapatid, pag lumabas ka sa bahay, ando na, ano tawag yan? Ang group of women, nagchichismisa na, sobrang aga. Pag chismis ang pinag-uusapan, mga kapatid, marami ang interesado. Pero pag salita na ng bugtong at buhay na Diyos, maraming umaayaw. Pag kailangan natin magtulungan para sa gawain, marami ang aayaw. Pero pag chismis na ang pinag-uusapan, halos hindi na maalis-alis sa inupuan. That's true. That's the reality, mga kapatid. Ang masakit na katotohanan na itong paninira po natin sa ating kapwa can also be a very serious problem among kingdom citizens. Sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, itong slander, itong paninirang puri sa loob ng iglesia, ito din po ang problema during the time of 20th century sa panahon po ni Santiago, mga kapatid. That's why, di ba, nasulat ni Santiago, yung Santiago 4:11-12 patungkol sa huwag magsiraan. Kasi nga, ito yung naging issue sa panahon po ni Santiago. It go back at least as far as the first book written in the New Testament. Ano po ba ang unang libro na nasulat sa Bagong Tipan? Written in 45 AD. Wala pong iba. Ang Book of James po, ang libro po ni Santiago, ang unang nasulat. So, si Santiago, in-address po niya ang problema dito sa Santiago chapter 4 verse 11 to 12. So as we study this text tonight, I want to ask and answer 3 questions about slander. Patungkol nitong paninirang puri. Okay? Una, mga kapatid, ano nga ba ang paninirang puri? Yan yung una. Number 2, bakit seryosong problema ang paninirang puri? And number 3, paano po tayo tumugon sa paninirang puri? So, sagutin natin ang number 1 muna sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. First, what exactly is slander? Ano ba talaga itong paninirang puri? Ang sabi po ni Santiago, mga kapatid, kanina sa 4:11 ng Santiago, sinabi niya, huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. So sinabi ko na nga, ang Greek word ng slander is diabolos. Na ang ibig sabihin, literally means, mga kapatid, pinag-uusapan natin yung ibang tao. Ang chismis, mga kapatid, ay naglalayong makapinsala at ibagsak mo ang isang tao. Yan ang totoo. Anong purpose mo? Bakit mo chinichismis ang isang tao? Ano ang purpose mo? Diba? Para pabagsakin siya? Diba? Kasi ayaw mo sa kanya, kaya mo siya chinichismis? Itong paninira mo sa iyong kapwa at ang chismis, mga kapatid, ay pareho lang ang ibig sabihin nito. Sasabihin mo sa akin, hindi naman chismis yan, sister, kasi totoo naman eh. Pareho lang yan, kapatid. Ang tanong ko sa iyo, mga kapatid, ano ba ang ambag mo sa buhay ng tao na yan? Namaos na ako. Ano ba ang ambag mo sa buhay ng tao na yan? At ano ba ang karapatan mo na siya ay chismis at siraan at siya ay husgahan? Ano ang karapatan mo? Di ba? Alam mo yung paninirang puri, mga kapatid, it is not only, hindi lang ito na
chismis natin yung totoong pagkatao ng ibang tao. But also, mga kapatid, pinapasa po natin ang mga personal na katotohanan in such way that the other person is put down and demean. Anong ibig sabihin ng demean? Pinapahiya natin. Kahit totoo man ang sinasabi mo, mga kapatid, wala pa rin tayong karapatan na i-look down ang bawat isa. Wala pa rin tayong karapatan na siraan ang bawat isa. Alam mo yun, ang problema ng chismis ganito. Ang chismis, kapatid, matatawag sang chismis sa panahon na yung taong pinag-uusapan ninyo, wala dyan mismo sa inyong harapan. Wala silang opportunity, mga kapatid, para depensahan ang kanilang sarili. Kasi kung, alam mo yung mga taong naninira, alam mo yung mga taong nagchichismis, mga kapatid, ano talaga yan? Duwag. Bakit? Hindi kayang humarap ng harap-harapan. It doesn't mean, mga kapatid, hindi porket totoo man o hindi ang sinasabi mo. Ang pinaka-bottom line dito, sino ka ba para pag-usapan mo ang ibang tao? Alam mo, mga kapatid, sometimes, ang mga taong grabe maka-smile sa iyong harapan, ay yun yung mga taong grabe, yun yung mga tao na grabe makasimangot pag ikaw ay nakatalikod. Alam mo, mga kapatid, wala po tayong karapatan na i-chismis ang bawat tao. Alam mo, it is very easy to talk about others behind their backs. Alam mo, bakit hindi mo kayang harapin ang isang tao? Alam mo, bakit mo chinichismis ang isang tao? Kasi ikaw ay duwag na pagkatao. Bakit duwag? Kasi hindi mo siya kayang kumprontahin. Yun po yung sinabi ni Santiago, mga kapatid. Iniisip natin, mga kapatid, na okay lang yung ginagawa natin, sinisiraan natin yung isang tao. Kasi sinasabi natin, totoo naman eh. Alam mo, kahit totoo yan, o kahit hindi yan totoo, who are you to judge one another? Who are you, mga kapatid? May ambag ka ba sa buhay ng tao na yan? Alam mo, ang mga chismoso ngayon, very creative na talaga. They begin their statements with, anong simula? Sabihin niyan, alam mo, sister, patawarin mo ako kung may nakaligtaan ako, pero alam mo naman siguro. Alam mo, yan yung mga atake ng mga chismosa. Pangalawa, hindi naman sa namimintas ako pero parang tumaba siya ngayon. Buntis siguro yan. Ano pa? Siguro hindi ko dapat sabihin, pero pumangit siya ngayon. Or ito, may mga notado na mga salita. Alam mo, may concern lang ako sa kapatid natin. Alam mo, usually ito concern ako sa kapatid natin. Ano pa? Itong baluktot na style. Atin-atin lang to, Yan. Pag ganyan ang sinasabi sa iyo ng tao, delikado ka dyan. Kasi kung nasabi yan sa iyo, mga kapatid, na atin-atin lang ito, ganyan din ang kanya sinasabi sa ibang tao. Now, mga kapatid, now, I don't mean to imply that there are never occasions when we speak about someone else. Kaipokrituhan na rin yan. Na hindi natin pinag-uusapan yung ibang tao. Di ba? However, mga kapatid, on such occasions, ang goal dapat natin is to build up yung tao na yan. Hindi para i-look down yung tao na yan. Ang goal dapat natin, ang motibo dapat natin, mag-glorify ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, intelligent people talks about ideas. Alam to, yung mga mangmang na mga tao, talks about another people. Yung mga matatalinong tao, mga kapatid, pinag-uusapan mga idea. Pero yung mga mangmang na mga tao, ang pinag-uusapan yung ibang tao. And that is reality sa ating panahon. In-address din po ito ni Santiago, mga kapatid, sa kanyang panahon. And most of us are unaware. Karamihan po sa atin ay walang kamalayan kapag sinisiraan na natin ang ibang tao. Akala natin, tama yung ginagawa natin. Tapos magrarason pa tayo.
ay justify pa natin. Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko eh. Hindi naman chismis yun, totoo naman. Sinabi ko nga, matotoo man o hindi, you have no right. Wala kang karapatan, mga kapatid, na siraan ang ibang tao. Why? Ano sinabi ko kanina sa Matthew kanina, mga kapatid? Na naka-line up ang kasalanan ng paninira sa ibang tao sa pakikiapid, pagnanakaw, pangangalunya. Naka-line up yan in the same category. Seryosong kasalanan ito, mga kapatid. Hindi natin namamalayan na nilalagay na pala natin sa kapahamakan ang ating kapatid. Alam mo, mga kapatid, try to put yourself in their shoes. Subukan mo kayang maglakad sa kanilang dinadaanan. Subukan mo kayang suotin ang sapatos, mga kapatid. This is idiomatic expression. Try to put yourself in their shoes, mga kapatid. It means, kung nasa pinagdadaanan ka na nila, mga kapatid, dapat maintindihan mo ang perspective ng tao na yan, yung nararamdaman niya. Imagine yourself, mga kapatid, in their place. Paano kung ikaw ang chinichismis? Gusto mo ba? Paano pag ikaw ang chinichismis ngayon? Alam mo, mga kapatid, we are so blessed. Yung mga tao, sinasabihan nating makasalanan, makaimpyerno na ang kasalanan, we are so blessed na hindi tayo ang dumaan sa pagsubok na yan. Ang tanging magagawa po natin, mga minamahal kong mga kapatid, ay ipanalangin po yan sila. Huwag kang magmalaki na, hindi ako ganyan, hindi naman ako magnanakaw, hindi naman ako mangalunya. Pasalamat ka. Paano kung ikaw ang nasa sitwasyon? Tapos ikaw ang sisiraan ng tao, ichichismis ka ng mga tao. Para kang lumalakad sa inyong barangay na wala ng ulo. Di ba? Try to put yourself in their shoes. Subukan mo, maglakad sa kanilang dinadaanan. Wala ka pong karapatan na manghusga at wala kang karapatan na mangchismis ng ibang tao. You have no right. Alam, minsan, nabubulag tayo eh. Hindi natin nakikita na malaki palang problema ito sa ating buhay. Alam mo bakit? Ang taong walang ginagawa, ang nasa isip, puro paninira. Instead na magbasa ka ng banal na kasulatan, instead na mangaral ka ng salita ng bugtong at buhay na isa, anong pinapangaral mo? Yung dignidad ng ibang tao. Alam mo, hindi mo naman problema yan eh. Kasalanan nila, hindi mo sagutin yan. Pero yung manghimasok ka sa buhay na may buhay, kasalanan yan. Hindi lang napapansin ng lahat. Kasalanan yan. Ito yung common problem na hindi natin na-recognize. Dapat po, mga kapatid, na ma-recognize po natin ito, mga kapatid, dahil seryoso po ang mga consequences nito. Maaari ka pang mapunta ng impyerno dahil sa iyong dila. Itong bisyo ng paninira, kapatid, para itong barel, na dalawa ang barel. Alam mo yung pistol? Alam mo yung barel? Yung labasan ng ano? Labasan ng bala? Parang ganun, mga kapatid. Yung isa ay nakatutok sa taong sinaktan mo at ang isa ay nakatutok naman sa iyo nananakit. Para ka lang nagturo, mga kapatid, yung kamay mo, ninuro mo, isa sa kanya, 3 ang bumalik sa'yo. Ano ba ang pinagkakaiba ng isang taong mahilig manira at sa isang taong mamamatay tao? Anong pinagkaiba? Ang mamamatay tao, mga kapatid, ang ginagamit nila, kutsilyo, o ano pa yung ginagamit nila, pampatay. Pero, ang taong mahilig manira, mga kapatid, gumagamit ng kanyang dila. Ang mahilig manira ay mas masahol pa kaysa sa mamamatay tao. Why? Ang mamamatay tao, mga kapatid, katawan lang ang pinapatay niya. Pero itong mga taong mahilig manira, mga kapatid, ang pinapatay niya ang dignidad ng isang tao. Parang pumatay ka na rin. Ano sinabi ng Matthew chapter 5 verse 22? If you're angry with your brother without a cause, you are committing a murder in your heart. So, yung pagsunod natin sa kautusan, hindi lang po sa outside appearance, but also on the inside, sa ating puso, mga kapatid. Hindi ka man kumuha ng kutsilyo at sinaksak mo siya, pero
Ha? Sinisiraan mo siya sa ibang tao, parang pinatay mo na rin siya. Kasi anong pinapatay mo dyan? Yung dignidad ng tao. Ha? Yung dignity po ng tao, mga kapatid. Ha? Ang paninira, mga kapatid, ito ay isang malaking problema sa loob ng iglesia. Akala mo sa labas lang? Alam mo, mas maintindihan ko pa yung mga taong hindi mananampalataya kung mahilig silang magchismis. Maintindihan ko pa. Hindi sila mananampalataya, hindi sila nakakilala sa Diyos. Pero tayo, na matagal na tayo, mga kapatid, sa panahon pa tayo ni Father Lahi, hanggang sa panahon ngayon, proud na proud tayo na tayo ay nakakilala sa bugtong at buhay na Diyos. Pero hindi ka nga nangnakaw, hindi ka nga nangalunya. Pero ang magdadala sa iyo sa impyerno, yung dila mo. Ha? Alam mo, dami kasing pakialamera. Alam mo, kung sa Bisaya pa, dagag himantayon. Ha? Maraming pakialamera, wala namang ambag sa buhay mo. Di ba? So, number 2. Number 2, bakit seryoso po na problema itong paninirang puri? Anong sinabi ni Santiago kanina sa Santiago chapter 4 verse 11? Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Ha? So ano dito? What law is James talking about here? Ano yung kautusan na pinupunto ni Santiago? Ha? Anong kautusan, mga kapatid, ang pinupunto ni Santiago dito, mga kapatid? Kung ikaw daw ay umahatol sa iyong kapatid, nagsasalita ka na laban sa kautusan at humahatol ka sa kautusan. So basahin muna natin ang Santiago chapter 4 verse 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Santiago 4 verse 12. Iisa lang ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano sinabi ni Santiago? There's only one lawgiver and judge, and that is our Lord Jesus Christ. Ano sinabi niya sa dulo? Datapwat, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Who are you to judge your neighbor? Ha? So, napansin niyo po ba ang ginamit na term o na word ni Santiago? Gumamit po siya ng kapwa. O sa English version pa ay neighbor. So, that word neighbor seems to confirm that the law James is speaking of in verse 11, yung kautusan na pinupunto po ni Santiago is the great commandment of God set before us in the Old Testament and quoted by our Lord Jesus Christ in the New Testament. Yung kautusan po na pinupunto ni Santiago ay walang iba, yung great commandment ng bugtong at buhay na Diyos, yung dakilang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Love your neighbor as you love yourself. Leviticus chapter 19 verse 18 and Matthew chapter 22 verse 13. Matthew 22 verse 39. So, to slander someone is to violate the perfect law of love. Pag ikaw ay nanira sa iyong kapwa, nalabag mo na ang perpektong kautusan ng ating bugtong at buhay na Diyos. Walang iba, pag-ibig. Akala natin, yung 10 Commandments lang, na hindi ka nagnakaw, hindi ka nangalunya, nakasunod ka na sa kautusan, at ang ginawa mo lang ay manira sa iyong kapwa, seryosong kasalanan ang paninira sa iyong kapwa. Naka-line up yan in the same category as pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw. So, to slander someone, sa panira mo sa ibang tao, na-violate mo na, nalabag mo na ang perfect law of love ng bugtong at buhay na Diyos. Diba? He set this law before us in the Sermon on the Mount. Sa panahon na sinabi niya sa Matthew chapter 7 verse 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mateo 7 versikulo 12.
Kaya nga ang lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa iyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ng gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, may kanta si Father Lahi niyan. Namaos ako kasi ngayon lang huminto ang ulan. May kanta si Father Lahi niyan. Matthew City 12, basaha. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyo. Para sinasabi dito, mga minamahal kong mga kapatid, what you sow is what you reap. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Okay? Kung panay paninira ka sa iyong kapwa, aanihin mo yan. Ano pa sinabi, mga kapatid? Anong sinulat ni Apostol Pablo? Galatians chapter 5, verse 14 to 15. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Galatia 5:14 hanggang 15. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito: iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nangangagkagatan at nangangagsakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So this is the point, mga kapatid. James does not mean, hindi naman ang punto ni Santiago that you are never to hold any opinions about people, na tahimik ka na lang. Hindi naman ganun ang punto ni Santiago. Pwede ka magbigay ng opinion mo, mga kapatid, pero yung opinion mo dapat makapag-motivate, makapag-encourage. Hindi para siraan yung ibang tao. Okay? Hindi para i-look down. Mas lalo mong ibabagsak yung tao, mga kapatid. Kasi hindi ganun ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Sa panahon na mayroong gustong bumato kay Maria Magdalena, ang bugtong at buhay na Diyos, sabi niya, kahit ako, hindi kita babatuhin. Di ba? Hindi po ganun ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos na i-look down natin yung ibang tao. Okay? Nakakatulog ka ba tuwing gabi? May sinisiraan ka? Tapos, wala namang ginagawang masama sa iyo yung tao? Nakatulog ka ba niyan? And also, mga kapatid, James also does not mean. Kasi the very nature of man, as created in the image of God, includes the ability to make value judgment. Yan nga sinabi, ginawa tayo ng bugtong at buhay na Diyos mula sa alikabok ng lupa ayon sa kanyang wangis. So it means ba, kasama ba yung paghuhusga natin sa ating kapwa? No. We are created in the image of God, pero hindi kasama dyan ang manghusga ka sa iyong kapwa. Sinabi ni Santiago, there is only one lawgiver and judge. Isa lang ang nagbibigay ng kautusan sa spiritual matter, at isa lang ang tagahukom. Wala iba ang ating bugtong at buhay na Diyos. Ano ba ang gustong iparating sa atin ni Santiago? Ang gustong iparating ni Santiago, mga kapatid, in your judgment of other people, be very careful not to violate the perfect law of love. Sa paghuhusga mo sa ibang tao, siguraduhin mo na hindi mo malabag ang perpektong kautusan ng bugtong at buhay na Diyos patungkol sa pag-ibig. Sa anong paraan? By putting them down before others. Kasi pag once siniraan mo yung tao na yan, nalabag mo na ang perpektong kautusan ng bugtong at buhay na Diyos patungkol sa pag-ibig. So, dito sa verse 12, sa Santiago, mga kapatid, chapter 4, verse 12, ano sinabi niya? Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagligtas at makapagwawasak. So, his point here is that when you slander someone, you violate the law of love. Sinabi ko yan kanina. By setting yourself in the place of God. Pag naghusga ka sa iyong kapwa, pag nanira ka sa iyong kapwa, nilalagay mo na ang iyong sarili sa posisyon ng bugtong at buhay na Diyos. Sa panahon na tayo po ay manira sa ating kapwa, mga minamahal kong mga kapatid, at tayo po ay nanghusga sa ating kapwa, nilalagay na po natin ang ating posisyon sa posisyon ng bugtong at buhay na Diyos. James is saying that there is only one who is qualified to judge. Isa lang po ang qualified, mga kapatid, para maghusga. And that is the one
who is able to save and destroy. Ha? Kaya mo bang iligtas ang sarili mo? Kaya mo bang magiba? No, not one. Ha? Is there anybody here today who is able to save and destroy? Kaya mo bang iligtas ang sarili mo? Hindi. Ano sinabi ni Santiago? Ha? Sa makatuwid bagay, makapagliligtas at makapagwawasak. Hindi, mahirapan ka nga iligtas ang sarili mo eh. So, sino ba ang may karapatan? No one has ever lived who can say that. Walang nabubuhay sa mundong ito na makapagsabi na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Except sa ating bugtong at buhay na Diyos. Sa anong paraan? Sa panahon na bumaba ang bugtong at buhay na Diyos at iniligtas siya tayo. Namaos ko? Ha? So, ano ang punto ni Santiago? Ang punto po ni Santiago, mga kapatid, huwag kang magpaka-Diyos. Di ba? Huwag kang magpaka-Diyos. Ano sinabi ni Santiago? Sino ka? Sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Who are you to judge your neighbor? Sino ka ba? Dahil alam mo, kapatid, hindi po natin nababasa po ang puso ng tao. Ha? Hindi natin alam ang totoong motibo bakit niya ginagawa yan. That's why we must be very careful not to judge one another. Hindi natin alam ang puso niya. Alam niyo ba ang pinagdaanan ni Maria Magdalena? Alam niyo ba ang pinagdaanan ng babae sa balon? Sa Samaritan woman at the well? Alam niyo ba ang pinagdadaanan nila? Hindi. Alam mo ba anong motibo ng mga taong tumutulong kuno sa kanilang kapwa? Hindi. So, be very careful. Mag-ingat ka. Hindi ka man nagnakaw, hindi ka man nangalunya, pero nanghusga ka, seryosong kasalanan to, mga kapatid. Huwag kang magpaka-Diyos, hindi ka Diyos. In order to judge someone rightly, you must know all about that person. Dapat alam mo. Alam mo ang kanyang iniisip, alam mo ang kanyang puso. In other words, James is saying, you need to be God. Ang punto ni Santiago, ang sinasabi niya, dapat ikaw ay Diyos. And that is just the problem. We are not God, hindi tayo Diyos. No man knows, mga kapatid. Hindi natin alam anong puso. Hindi natin alam ano ang laman ng puso ng bawat tao. Hindi natin alam ano ang motibo ng kanyang ginagawa. Anong sinabi ng Matthew chapter 7 verse 1 to 5? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mateo 7 versikulo 1 hanggang 5. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Ano sabi dyan? Huwag kang magsihatol upang huwag kayong hatulan. So kung ano yung ihahatol mo, mga kapatid, yun din ang ihahatol sa'yo ng bugtong at buhay na Diyos. Why? Sinabi ko nga, we are not God. Hindi tayo Diyos na pwede tayo humusga sa ating kapwa. Hindi natin alam ang kanyang puso. Hindi natin alam ang kanyang iniisip. Hindi natin alam ang motibo ng kanyang ginagawa. Hindi natin alam. If you're going to slander someone and talk down other people, kung ikaw ay manira sa iyong kapwa at i-down mo yung tao na yan, mga kapatid, sometimes,
sometimes, ini-ignore po natin yung mga strong points. Ano ibig sabihin? Ang binabasihan natin yung kahinaan niya. Hindi natin nakikita yung ibang parte, yung kung saan siya magaling. Kasi alam mo bakit? Pag nanira tayo sa ating kapwa, ang tinitingnan natin, yung kahinaan niya. Alam mo, hindi mo naman maiwasan, mga kapatid, na mahanap talaga ang kahinaan kasi tao lang tayo. People are people. Kalabaw nga apat ang paa, nadadapa eh. Tayo pa kaya, dalawa lang sa atin. Di ba? Anong punto ng bugtong at buhay na Diyos? Bago mo tanggalin yung puwing sa iyong kapwa, tanggalin mo muna yung truso na nakaharang sa iyong mata. Ikaw na magmataas, alisin mo muna yung truso nandyan sa iyong mata bago yung puwing sa iyong kapwa. Yung sinasabi natin. Anong sinabi ng ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi? Yung mga taong ini-expect ninyo na mapunta ng langit kasi akala nyo banal, yun pa pala ang wala doon sa langit. At yung mga taong ini-expect mo na hindi mapunta ng langit, ay yun ang nandoon sa langit. You see? Example of that, yung kriminal na katabi ng bugtong at buhay na Diyos. Kung sa atin, mga kapatid, hopeless na tayo eh. Pinako na tayo doon. Pero, alam mo yung pag-asa ng kriminal na yun? Pinilala niya ang bugtong at buhay na Diyos. Ano sinabi niya? Panginoon, isama mo naman ako sa iyong paraiso. Ano sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Today, you will be with me in paradise. Ligtas. Naakala natin hopeless na. Alam mo mga kapatid, anong punto dito? There is hope for every sinner. May pag-asa sa bawat makasalanang tao. Hindi ka nga nangalunya, pero malakas ka naman manira. Yung dila mo ang magdadala sa'yo sa impyerno. Tandaan mo yan. Dapat ang goal natin, mga kapatid, na tayo ay mananampalataya, is dapat i-encourage mo natin ang bawat isa. Okay? Hindi po natin nilulook down yung bawat isa. Alam mo, mayroon pong isang coach ng football player. Football. Ang pangalan niya, si Sid Gilman. Alam mo mga kapatid, nung naglaro sila, ang standing ng kanilang laro, 1 win and 5 losses. So, sa panahon po na in-interview siya ng press, nung panahon na yon, may record na siya na 6 wins and 6 losses. So, gustong malaman ng press, anong ginawa mo, coach? Bakit bigla kayong nanalo sa remaining 5 games? Bakit kayo nanalo? Alam mo ba anong sinabi ng coach? At siya din ay binigyan ng award na Coach of the Year. Alam mo ang sinabi ng coach? Sinabi niya, we do not allow negative spirit on this team. None whatsoever. Sabi niya, we build each other up, we love each other, minahal namin ang isa't isa, we praise one another's abilities. Pinipraise namin, ikaw magaling ka sa posisyon mo, ipagpatuloy mo yan. We encourage one another. Yun po ang sinabi ng coach. Sa panahon po mga kapatid na nagbanding sila, ang coach po mga kapatid, hindi niya tinuturo yung mga kahinaan ng kanyang players. Hindi niya tinuturo yung kamalian ng kanyang players mga kapatid. Nilalagay niya sa isipan ng kanyang mga players na tayo ay mananalo sa larong ito. Positive. Positive thinking. Ang outcome niyan, positive din. And do you know what happened? They started winning. Alam mo mga kapatid, alam mo yung nakaka-interesting dito? Yun palang negativity, yun palang mga negative na mga spirit, yun palang negative thinking, ay nakakasira pala ito ng organisasyon. Nakakasira ng relasyon. Alam mo yung dalawa, yung mag-asawa, pag napalayo lang sila sa bawat isa, sasabihin agad ng, example, yung babae, sabihin agad niya sa lalaki, baka may iba ka na dyan. Negative thinking mga kapatid. Kaya nasisira yung relasyon. Pero pag positive ang ating iniisip, positive din po ang magiging outcome niyan mga kapatid. Kaya lagi kong sinasabi,
Every time may mananawagan ng banal na bautismo, kahit isa lang bugtong at buhay na Diyos. At ngayon mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, God willing, may tatanggap ng banal na bautismo sa bandang parte ng Cebu. Kung saan nilindol sila doon. Doon mismo na area ang pupuntahan ng Team Pastor Lahi. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo yung negative thinking, nakakahawa ito? Nakakahawa at nakakasira. Alam mo mga kapatid, sinabi nga ni Pastor Lahi, alam mo, sabi niya, sumasama daw siya sa matalino para mapagkamalan siyang matalino. Ganun ang diskarte. Sama ka sa matalino para mapagkamalan kang matalino. Huwag kang sumama sa laging panay-paninira. Kasi mga kapatid, kahit hindi ka nanira, pero sumama ka at nakinig ka sa kanyang paninira, accessories ka na sa crime. Accessories ka na. Ibig sabihin, may nagnakaw doon sa bangko, tapos driver ka lang, hindi ka sumama sa pagnanakaw, dakip ka pa rin. Kasi bakit? Accessories of the crime. Hindi ka man pumunta doon para magnakaw, kasama ka pa rin sa hulihin. Hindi ka man kasama sa paninira, pero involved ka dyan, hindi mo kasi sinasaway, accessories ka pa rin sa paninira. Diba? Alam mo yung paninira, mga kapatid? Alam mo yung paninira? Seryosong problema. Alam mo yung maninira, may sakit dito sa utak. Alam mo bakit? Ang matatalinong tao, ang pinag-uusapan yan, mga ideas. Ayoko naman magsabi ng bobo. Wala namang ginawa na bobo ang Panginoon eh. Walang ginawa na bobo, mga kapatid. Sabi nga sa psychology ko dati, nag-aral ako, there are seven types of intelligence. Maring bobo ka sa, hindi ka matalino sa math, matalino ka sa English. Walang bobo na ginawa ang tao. Walang bobo na ginawa ang bugtong at buhay na Diyos. Matalino tayo sa iba't ibang parte. Pero alam mo yung mga tao, mga kapatid, na walang ginagawa sa sarili, lagi naninira sa ating kapwa. So, ang tanong, pangatlong tanong, paano ba tayo tumugon sa mga paninirang puri? Alam mo mga kapatid, what do you do when someone begins to slander another person in your presence? Ano ang iyong gagawin sa panahon na mayroong maninira? Example, si Sister Sheena. Tapos magkikwento siya kay Sister Michelle. Ano ngayon ang gagawin ni Sister Michelle? Kung maninira na si Sister Sheena sa kanya, magkwento siya ng mga paninira. What do you do when someone belittles or demeans another person in front of you? Ano ang iyong gagawin? Kung yung tao na yan ay magumpisa ng maglitanya sa mga tao, mga kapatid, naninira na sa iyong harapan, nagkikwento sa ibang tao, anong gagawin mo? Number 1. Ano ang unang gagawin? Get up and leave. Anong gagawin? Tumayo ka at iwanan mo yan. Ako, mga kapatid, sa totoo lang, basta may mga taong naninira sa akin, mga kapatid, tinatawanan ko lang sila. Kung gaano kasakit yung paninira nila sa akin, ganun po ako pinagpapala ng bugtong at buhay na Diyos. Ano bang dahilan nila bakit naninira sila sa akin? Alam niyo bakit? Insecure kasi. Alam mo kapatid, isa sa ating nakakamatay na kasalanan ay yung hinahayaan lang natin, mga kapatid, na may taong nagkwento ng paninira sa ating harapan. Hindi natin sinaway. Alam mo, ganito ang diskarte. Turuan ko kayo. Una, kung hindi nyo kayang umalis at tumayo at umalis kasi walang respeto ka rin, ito ang gawin mo. Sabihin mo, ikaw sister, kung may problema ka kay Sister Elena Nere, huwag mo na ikwento sa akin. Kasi ako tao lang, chismosa din ako.
Baka magkamali pa ako nito, machismis ko yung chinismis mo. Ang gawin mo, sister, puntahan mo si Sister Elena, sabihin mo kung ano yung kinagalit mo sa kanya, wag sa akin. Kasi tao lang din ako, baka makwento ko pa sa iba, madagdagan ko pa yung kwento. Ha? Anong unang gawin pag mayroong taong nagkwento ng paninira sa'yo? Sa harapan mo? Una, get up and leave. Tumayo ka at iwan mo yan. Walang patutunguhan yung kwento nyo, mga kapatid. Ha? Alam mo, ganito kasi yan. Yung chismis, mga kapatid, sinabi nga ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, na mahal ako, ay, yung chismis, walang ownership. Kung sa Bisaya pa, way tag-iya. Ha? Walang nagmamay-ari ang chismis. Bakit? Alam mo bakit? Pag nagkumpronta na lahat-lahat, sino-sino na lang ang tinuturo. Oy, hindi ako niyan. Si ano niyan? Nirelay ko lang yung mensahe. Yung chismis, walang ownership. Ano sinabi ni Pastor Lai? Kung hindi mo kayang sabihin ng harapan, huwag mong sabihin patalikuran. Kaduwagan yan. Ang mga taong duwag, mga kapatid, chinichismis yung ibang tao, duwag ang mga tao na yan. Ha? Yung chismis, walang ownership. Pag kinumpronta mo yan, hindi na ako ng kasalanan yan o hindi ako may sabi nun. Ang may sabi nun, si Sister Sheena. At sabi naman ni Sister Sheena, ay hindi ako may sabi niyan. Sister Michelle ang may sabi. At sabi naman ni Sister Michelle, hindi ako. Ha? Si Brother Buwas, hindi ako. Yung papa ko yan, si Commander Atsa. Walang ownership. Paikot-ikot na lang ang kwento. Ha? Alam niyo yan, totoo yan, mga kapatid. Number 2, denounce it boldly as slander. Alam mo, sa panahon maraming paratang sa ating bugtong at buhay na Diyos, isa lang ang kanyang sinagot. Anong mga paratang sa kanya? Sobrang dami. Ano ang tinanong sa kanya ni Poncio Pilato? Ikaw ba ang hari ng mga Hudiyo? Yun lang ang sinagot niya. Pero yung ibang paratang, hindi niya binigyan ng halaga. Alam mo kung may magsabi sa'yo ng mga paratang, hayaan mo yan. Mauubos din yung lakas nila. Ha? Number 3, mga kapatid, take it to God. Pag may mga taong naninira sa'yo, dalhin mo yan sa bugtong at buhay ng Diyos. Iluhod mo yan. At huwag ka rin manalangin na, Panginoon, pwede ba na madisgrasya yun siya? Huwag din ganun. Hindi ganun, ha? Kasi mayroong pastor na nanalangin siya para sa kanyang kaaway. Sabi niya, sana Panginoon, madisgrasya yun sila, yung mga taong naninira sa akin. Imagine, pastor pa yun. Ha? Take it to God. All that matters is what God knows. Ang importante kung ano, ang alam ng bugtong at buhay na Diyos. Alam naman niya lahat eh. Just leave it to Him. Okay? Isipin mo mga kapatid, hindi tayo nabuhay sa mundong ito para i-please ang lahat ng tao. You cannot please everyone. May mga tao talagang ayaw sa'yo at kailangan mong tanggapin yan. Ang dapat nating i-please, ang ating bugtong at buhay na Diyos, na dapat siya ay malugod sa ating ginagawa. Number 4, just keep on working. Kahit na sinisiraan ka, patuloy sa iyong gawain para sa bugtong at buhay na Diyos. And I remember the story of Nehemiah. Mabasa niya sa Nehemias. Noong panahon po na nirebuild ni Nehemiah yung wall, mga kapatid, ng Jerusalem, maraming naninira sa kanya. Pero hindi binigyan pansin ni Nehemiah, mga kapatid, patuloy siya sa paggawa sa trabaho niya para sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, don't be surprised sa panahon na ikaw ay siraan. The servant is no greater than his master. Wala pong alipin, mga kapatid, na higit sa kanyang Panginoon. Kung ang bugtong at buhay na Diyos ay siniraan, na sa panahon nagpaalis siya ng mga demonyo, ang sinabi sa kanya, nandoon daw ang espiritu sa kanya ni Beelzebub, yung masamang espiritu. Maraming paninira, mga kapatid, sa ating bugtong at buhay na Diyos. So expected na yan sa atin na sumusunod tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Sisiraan tayo, pero ay importante, patuloy lang. As long as hindi tayo
sinuntok pisikal, patuloy lang. Ha? Ito po yung mga pamaraan ni Satanas, mga kapatid. Alam niyo bakit? Para tumigil ka sa iyong pagtatrabaho. Pag once, nakarinig ka ng hindi magandang salita, nade-discourage po tayo. Agad-agad tayo na umaatras sa ating pananampalataya. Nade-discourage po tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Ito po yung weapon ni Satan. Ha? Ito po yung weapon niya. So, ano ba ang sinabi ni Santiago, mga kapatid? Santiago chapter 3 verse 8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Santiago 3:8, datapwat ang dila ay hindi napapaamo ang sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano sinabi, mga kapatid? Ha? Ano sinabi ni Santiago sa chapter 3 verse 8? Ang dila ay hindi napaaamo ng sinumang tao. Why? Ha? No man can tame the tongue. But the good news is that what man cannot do, God can. Kung hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng bugtong at buhay na Diyos. God can enable to stop you the sin of slander. Tutulungan ka ng bugtong at buhay na Diyos na matigil yung bisyo mo sa paninira. Alam mo, bisyo ito, kapatid. Ano gagawin ng bugtong at buhay na Diyos para matulungan ka niya? By dealing with the root problem, which lies behind the tongue. Ano yung pinaka-root, pinaka-ugat sa problema ng dila? Ang sinabi dyan sa Matthew chapter 15 verse 18? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mateo 15:18, datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nangakakahawa sa tao. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, ano yung root problem? Ha? The real problem is not the tongue, but the heart. So, ang ididil ng bugtong at buhay na Diyos ang puso mo, hindi ang iyong dila. So, ang tongue, mga kapatid, is simply a neutral messenger boy that carries the words from the heart. Alam mo, para yung nag-igib ka sa balon. Kung ano yung nandoon sa ilalim sa balon, sa well, lalagyan mo ng tabo na maliit yan, yung balde, tapos kung anong nandoon sa loob, kung mga basura yan, mga kapatid, doon sa ilalim ng balon, yun po yung madadala ng balde na nilagay mo, mga kapatid. Yun ang iaakyat ng balde. So, the same lang po yan sa atin, mga kapatid. Kung ano po yung nasa puso natin, yun po yung dadalhin ng ating dila. Yun po yung dadalhin sa ating dila, mga kapatid. So, kung anong nasa puso natin, yun ang lalabas sa ating bibig. Di ba? You see? Yung paninirang puri, mga kapatid, is not just a sin of the tongue. Hindi lang po kasalanan ng dila, but a sin that is deep in our hearts. Ang kasalanan ay nag-uumpisa sa ating puso. Yung dila kasi, messenger lang yan siya, mga kapatid, kung ano ang nasa ating puso. Alam mo yung messenger? Yung messenger, pag nagpapadala ka ng sulat sa post office, may nagdi-deliver sa'yo, messenger boy. So, ganun din po ang ating dila. Kung ano ang nakukuha dito sa ating puso, yun po ang nilalabas niya, mga kapatid. Malalaman mo yung isang tao, mga kapatid, na puno ng galit, inggit, sungit at ngit-ngit. Yung puso, ay yun ang lumalabas sa kanyang bibig. So, mahalaga po, mga kapatid, na ikaw at ako ay matuto po tayo magsabi ng, I have a slandering heart. May puso akong mapanira. And the reason I have a slandering heart is because I have a judging heart. Bakit may puso akong laging naninira? Dahil mayroon akong puso na mapanghusga. And the reason that I have a judging heart is because I am a fragile person. Ito yung weapon ko para protektahan ang aking sarili. Ganito, mga kapatid,
Yung tao na naninira sa iyo, mga kapatid, example, sinasabihan ka na sakim ka talaga, pangit ang ugali mo, ganyan ka, ganito ka. Actually, mga kapatid, yung taong naninira sa iyo, ganun talaga ang kanyang ugali. Pinapasa lang niya sa iyo, pinapahid niya lang yung ugali niya sa iyo. Example, sa relasyon, sinasabi ng babae o sinasabi ng lalaki, may iba ka na. Pero ang totoo talaga, siya talaga ang may iba. Pinapahid niya lang sa'yo. Ganun lang yun. Kaya yung mga taong naninira, mga kapatid, sila talaga ang may problema sa puso at sa pag-iisip. Kaya pinapahid lang nila yung ugali nila. Alam mo yun, mga kapatid, inuunahan ka na nila, assuming ba? May mga taong assuming na akala mo, mga kapatid, mayroon lang talagang, anong tawag dyan? Nagtipok-tipok? Mayroong mga nag-umpukan, tapos, mayroong mga nag-umpukan, mayroong nagkikwentuhan dyan, tapos, paglabas mo, bigla silang tumahimik, ay, nag-assume ka na ikaw yung chinichismis nila. Diba? Assuming ka eh. Diba? So, ang mga tao po, mga kapatid, na laging naninira sa kanyang kapwa, ay mga taong mga insecure. Bakit? Kasi mga kapatid, hindi nila kayang gayahin kung ano ang ginagawa ng kanilang kapwa, so sinisiraan na lang nila. Insecure person. Sa anong pamaraan? Sa pamamaraan na sinisiraan mo, dinadown mo yung isang tao para iangat mo ang iyong sarili. Sa time na ninira ka, mga kapatid, ibig sabihin, mas magaling ka pa sa tao na yan. Pag once tayo ay naninira sa ating kapwa, iniisip natin na mas superior tayo sa kanya. Tandaan po natin. Tandaan natin, mga minamahal kong mga kapatid, sooner or later, it backfires. Babalik at babalik sa'yo yan, mga paninira mo. Alam mo yung mga taong nakadistin? Alam mo yung mga taong naninira? Walang laman ang utak. Shallow people. Mababaw na mga tao. Si Santiago, may sabi niya, hindi ako. Yung mga taong lagi naninira, shallow people. Alam mo yung shallow? Walang laman ang utak. Mababaw na pagkatao. Alam mo, there are people who really don't know, mga kapatid, the power or the presence of God in their lives. So ano ba ang antidote? Okay, dahil nagkwento tayo, mga kapatid, ng mga chismis. Grabe, alam mo, pag chismis ang pinag-uusapan, marami ang viewers. So, what is the antidote to slander? Ano po ba yung antidote? Yung antidote, ano ba ang gamot ng slander o yung laging kang naninira? Anong gamot? Anong gamot? Anong gamot? It is the gospel. Anong gospel? Ito yung kamatayan at pagkabuhay ng ating bugtong at buhay na Diyos. Imbis na mangaral, ang sinasabi mo, huy, alam mo ba, sister, baka buntis yan kasi tumaba. Tapos, isa pa, buntis yan. Sino kayang tatay niyan? Alam mo, sister, biglang nagbago yung anyo niya. Feel ko buntis yan. Alam mo yung meaning ng marites? Mare, anong latest? So, ano yung antidote, mga kapatid? It is the gospel. Word of God. Stop looking to man. Tigil-tigilan na natin magtingin-tingin sa ibang tao, mga kapatid. And look to God alone. Tutok lang tayo sa ating bugtong at buhay na Diyos for approval and acceptance. The more you discover that your security and significance is in our Lord Jesus Christ, the more your problem with slander will diminish. Sa panahon po, mga kapatid, ay pinagkatiwala mo na yung buhay mo sa bugtong at buhay na Diyos. Sa panahon na tumingin ka sa iyong kapwa, tapos may madiskubre kang kamalian niya, mga kapatid, or mga taong nanakit sa iyo,
instead of falling back into your old patterns of judgment and slander. You will then be able to go to that person in private according sa instruction ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, sa Matthew chapter 18, verse 15 to 20. So, instead na slander mo siya, siraan mo siya, kaya mo nang harapin yung tao na yun. At sabi ng bugtong at buhay na Diyos, puntahan mo yung tao na yun at kausapin mo siya privately. Kung ano yung kasalanan na nagawa mo at ano yung ayaw niya sa'yo at ano yung atraso mo sa kanya. Ha? Kausapin mo siya. Ano yung mga concern mo? Ano sinabi ng Matthew chapter 18 verse 15? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mateo 18:15. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. You see? Ha? Ano sinasabi dyan? Huwag na tayong tumingin sa iba. Sa ibang tao, hindi naman sila nakaligtas sa atin eh. Kung magkasala, laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka. Puntahan mo privately, hindi yung ichichismis mo. Batid, sumisigaw lang ako kasi namamaos ako, pero hindi ako galit. Ha? Sumisigaw lang ako kasi namamaos ako eh. Kasi kung hinaan ko yung boses ko, mas lalo siyang nawawala. Kaya, bahala na. Matapos lang ito sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So, bakit hindi po natin magawa-gawa na puntahan yung kapatid natin na may atraso sa atin? Why? Bakit hindi natin magawa? Kasi duwag ka. Kasi, takot ka kung ano yung magiging tugon niya sa'yo. Your life was in bondage to the approval of man. Yung buhay mo, mga kapatid, naalipin ka sa approval mo sa tao. Na baka kasi magtampo siya sa akin, baka kasi pag kinumpronta ko siya, mag-iiba na yung pakikitungo niya sa akin, baka kasi hindi na niya ako pansinin. Takot ka, mga kapatid, na ma-reject ka. Takot ka, mga kapatid, na iwasan ka. Kaya hindi mo na kukumpronta yung tao. Kung ano yung pagkakasala niya sa'yo. Alam mo, mas mabuti pang kumprontahin mo siya. Lapitan mo privately, mga kapatid, kaysa sa i-chismis mo siya, mga kapatid. Kasi pag once chinismis mo siya, as I've told you a while ago, you violate the perfect law of love. Nalabag mo na ang perpektong kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. The law is holy, good, and just. Nalabag mo na yan. So sabihin mo sa akin, wala kang pagkakasala porket hindi ka nagnakaw o hindi ka nangalunya, wala ka ng pagkakasala? Ha? Yung dila mo, mga kapatid, yun ang magdadala sa iyo sa impyerno. Lagi ko sinasabi yan. Ha? But now, mga kapatid, na yung identity natin, pag pinagkatiwala na natin ang buhay natin sa bugtong at buhay na Diyos, you are free to love that person enough to go to him or her. Ha? Dahil nakilala natin ang bugtong at buhay na Diyos, sabi ni Pedro, Panginoon, ilang beses ba ako magpatawad? 7 times lang ba? Hindi, Pedro. 7 times 70. 70 times 7. So, kailangan ba bilangin natin ating pagpapatawad? Hindi din. Ang punto lang ng bugtong at buhay na Diyos, yung pagpapatawad, limitless. Limitless. Wala ganun ang standard ng bugtong at buhay na Diyos. Wala tayong magagawa sa bagay na yan. Ha? Lapitan mo yung tao, kapatid. Ay, hindi mo siya i-chismis sa ibang tao. Lapitan mo yung taong nagka-atraso sa'yo, hindi kaya'y mahinanakit ka sa kanya. Lapitan mo privately. Mag-usap kayo nang masolve ang problema. Alam mo ang problema nitong chismis? Alam mo ano? Naniniwala ka agad sa kwento ng ibang tao na hindi ka man kumukonsulta sa kinikwento ng tao na yan. Example, nang chismis sa akin si Sister Michelle patungkol kay Sister Sheena. Tapos, hindi ko man lang kinakausap si Sister Sheena kung kaano kakatotoo ito. Dahil, mga kapatid, minsan, one-sided po tayo. Example, mga kapatid, pag nilapitan mo yung katrobol mo o yung taong nagagalit sa iyo, malalaman mo na yung chinichismis pala ay hindi pala totoo. Di ba?
na ang narinig mo pala ay walang katotohanan. Minsan kasi mga kapatid, one-sided ka. Kaya hindi mo nalaman ang buong katotohanan. Kasi mas pinapakinggan mo pa yung isa kasi mas pabor sa'yo. Ang problema lang dito, ikaw na ang kinuwentuhan ng chismis. Ang problema dito, nakikisali ka. Sila lang dalawa ang may problema. Si Sister Michelle at saka si Sister Sheena ang may problema. Nakikisaw-saw ka. Ha? Yun, doon mga kapatid, accessories of the crime. Hindi ka man kasama sa nagnakaw sa bangko pero driver ka, kasama ka sa krimen. Hindi ka man nagsalita ng pabalik, hindi ka man nasama sa chismis, pero involved ka sa mga tao dyan na nagchismisan, kasama ka pa rin sa krimen. Alam mo mga kapatid, anong good news dito? Ang good news po mga kapatid, nangako po ang bugtong at buhay na Diyos na magbibigay po siya ng bago at malinis na puso. Talikuran natin ang ating pagkakasala at magtiwala tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Lahat ng kasalanan, lahat yung pagiging chismosa natin, chismoso, alam mo, mas malala mang chismis ang mga lalaki. Mas malala mang chismis yung mga lalaki. Kasi iba mang chismis yung mga lalaki, mga kapatid. Pag mang chismis yan, hard to hard talaga. Kasi mga friends ko dati, mga barkada ko, mga lalaki. Panang chismis yan sila mga kapatid, sakit talaga. Ang babae naman kasi kaya makipagplastikan. Alam mo, hindi mo makumpronta ang tao kasi kaya mo makipagplastikan kasi ayaw mo na magalit siya sa'yo. Duwag ka kasi. Kung hindi mo kayang sabihin ng harapan yung paninira mo, huwag mong sabihin patalikuran. And when a person comes to faith in God, pag tayo po ay lumapit sa bugtong at buhay na Diyos, God will begin to change that person and his speech. Simula po tayong baguhin ang bugtong at buhay na Diyos ang ating mga puso at ating mga pananalita. Diba? You see? When God controls the heart, He controls the tongue as well. Pag ibinigay po natin ang ating puso sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, binigay natin sa pagkukontrol ng bugtong at buhay na Diyos, ay kinukontrol din po ng bugtong at buhay na Diyos ang ating mga pananalita. Okay? Ang sagot dito ay hindi po nakarely sa ating own abilities, but nakarely po ito sa ating bugtong at buhay na Diyos. And the most important way you can rely on those resources is through prayer. Panginoon, tanggalin mo na sa akin yung dila ko na matabil. Yun bang Panginoon? Wala naman akong pakialam sa buhay nila, pero nakikisaw-saw ako, Panginoon. Tanggalin mo na sa akin bugtong at buhay na Diyos. Ipag-pray mo yan, mga kapatid. Para tayo po ay ganap na humarap sa bugtong at buhay na Diyos, na inaring ganap ng bugtong at buhay na Diyos. Una, pag tayo ay pinatawad. Pangalawa, tanggalin na po natin, mga kapatid, yung mga puso natin na mapanghusga. Ipag-pray natin sa bugtong at buhay na Diyos. Ipag-pray natin na baguhin niya ang ating puso. Gawan tayo ng bagong puso, mga kapatid, na hindi na tayo manira sa ating kapwa. At huwag na tayo pumasok sa buhay na may buhay. Pwede naman yan, mga kapatid, kausapin mo siya privately. Pero, the personal life, hindi mo na problema yan. Kasi alam mo bakit? Kanya-kanya po tayong humaharap sa problema araw-araw. Araw-araw, iba't iba yung pagsubok na dinadaanan natin. Hayaan mo muna na isolve mo muna yung problema mo bago ka pumunta sa iyong kapitbahay. Okay? Anong sinabi ni David? Awit chapter 114 verse 3.
Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Awit 141 verse 3, Maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa harap ng aking bibig. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Yun ang panalangin natin sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Bigyan mo ng bantay, bugtong at buhay na Diyos, ang harap sa aking bibig. Mga kapatid, ganito yan. Sa panahon na gusto mong manira, ito yung power ID mo. Okay? Sa panahon na gusto mong manira, kagatin mo na lang yung power ID mo. Ha? Sa panahon na gusto mong manira, mga kapatid, sa panahon na nakatingin ka sa iyong kapwa, tapos may nakita kang kamalian, kagatin mo na lang yung power ID mo. Iwas, less talk, less mistakes. Kunting salita, kunti lang din yung kamalian. Okay? Ipanalangin natin sa bugtong at buhay na Diyos. Hingin natin na lagyan niya ng bantay ang ating mga bibig at ingatan ang mga pintuan ng ating mga labi. Ito kasi talagang dila, mga kapatid eh. Alam mo, may topic ako sa dila. Next time na naman yun. God willing. Every Tuesday yan. Kailangan pumasok tayo sa mabuting asal. Hindi lang puro tayo kautusan. Nasunod natin ang kautusan outwardly. Pero sa inside pala, pangit pala ugali natin. Mahilig tayo manchismis. So alam mo mga kapatid, mayroon pong story. Taken from a Life magazine in the late 1960s. Mayroon pong 4 na frame. Okay? Yung 4 na frame, mayroon po siyang old picture. Yung unang frame, mga kapatid, mayroong maliit na bahay sa gitna po ng trigo ba yan? Mayroon pong maliit na bahay sa gitna po ng bukid. Doon pa, tapos yung araw ay pasunset na. Tapos yung isang batang lalaki, gumala po palabas ng bahay sa malamig na gabi. Yun po yung first frame. Yung second frame naman, mga kapatid, yung mga tao, mga kapatid, hinahanap na nila yung batang lalaki. Ito yung nagpanik na sila, mga kapatid, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So sa third frame, mga kapatid, nag-umpisa ng mag-sunrise. So naumagahan na, hindi pa rin nakita ang lalaki. So, nag-decide po ang mga tao, mga kapatid, na mag-join hands sila. Magkaisa sila. Joining hands, mga kapatid, naglakad sila doon sa triguhan. And then, at the same time, mga kapatid, sa ika-4 na frame, nakita na po doon na dinadala na po ng tatay ang mahinang anyo ng kanyang anak sa bahay. So, naumagahan po yung bata doon po sa bukid na sobrang lamig. So, underneath the frame, mga kapatid, mayroon pong nakalagay sa baba ng ika-4 na frame. Okay? Ang sinabi doon sa caption, kung mas maaga lang sana tayo nagkapit kamay. Ay ibig sabihin, kung napaaga lang sana yung pagkakaisa nila sa paghahanap ng bata, ay mapapaaga yung pagkakita sa bata, mga kapatid. Mga kapatid, napakahirap po pagdaanan ng buhay kung palagi po tayo nakikipag-away sa iba. Marami tayong dinadaanan araw-araw, mga kapatid. Especially in the church, sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos, sa ating pamilya, sa ating mission, sa ating purpose, mga kapatid, is dependent on our joining hands. Dependent po sa ating pagkakaisa. Isang katawan po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. At ang katawan po, mga kapatid, hindi pwedeng maghiwalay. Iba't iba man ang parte, mga kapatid, iba't iba man ang ating gawain, pero isang katawan tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Ang hindi kayang gawin ng ilong, kayang gawin ng kamay. Ang hindi kaya gawin ng bibig, kaya gawin ng paa. Andito po ang pagtutulungan, mga kapatid. We join hands so that we can support one another. Magtulungan po tayo, mga kapatid. Work with one another. Build one another up. Sa halip na sirain natin ang isa't isa. Magtulungan tayo, mga kapatid, sa pangangaral ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Matthew 24:14, na ipangaral ang salita ng bugtong, maipangaral ang ebanghelyo patungkol sa kaharian sa buong sanlibutan at ang katapusan ng panahon ay darating na. Pagtulungan po natin ang mensahe ng bugtong at buhay na Diyos so that in the end, mga kapatid, hindi tayo makakapagsabi, mga kapatid, kung mas maaga lang sana tayo nagkapit kamay. Na wala tayong pagsisihan ito sa dulo, mga kapatid. So ngayon pa lang, mga kapatid, magkaisa tayo na ipangaral ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Itigil na po natin, mga kapatid, yung mga
panghuhusga natin sa ating kapwa. Itigil na po natin, mga kapatid, yung hilig tayo manira sa ating kapwa. Itigil na po natin yan. At magtulungan po tayo sa mensahe ng bugtong at buhay na Diyos. Na yung muling, yung kamatayan at muling pagkabuhay ng bugtong at buhay na Diyos, ito po yung nagdadala ng kaligtasan, mga kapatid. Itigil na natin yung mga siraan. Itigil na natin na manghusga tayo at magtutok lang tayo, mga kapatid, sa ating bugtong at buhay na Diyos. Magtulungan tayo para mangaral sa salita ng Diyos. Sa tulong po, lahat po ay magiging posible sa tulong po ng ating bugtong at buhay na Diyos. Nang sa bandang huli, hindi po natin masasabi, mga kapatid, na sana kung napaaga lang sana ang ating pagkakaisa, di sana matagal nang bumalik ang bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi ka dito, Sister Sina, basahin mo muna yung mga greetings. Pabasa ko na lang kay Sister Sina kasi namamaos na talaga ako, mga kapatid. Ayan, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ayan, sabi dito ni Nanay Yoli Fonte ng Pinamalayan Oriental, Mindoro. Magandang gabi, Sister Debra Israel at sa mga nanonood ng Pastor Lahi Live. Shalom Aleichem. Sabi naman dito ni Elder Jaime Pasanting Biloy Jr. Tama. Sister Susan Martinez Alcantara. Good evening, Sister Cherry. We miss you. Ayun. Ayan, sabi ni Sister Victoria Samiliano. Correct ka, Sister. At sabi ni Brother Gilbert, Amen. Brother Vice Lioven Validor, Amen po. Sister Ami Algabri, happy watching. Sabi dito ni Brother Jaime Pasanting Biloy, maura may makaya. Elder Nimuel Olarte Gullies, magandang gabi po sa iyo, Sister Debra. Shalom Aleichem. Pagpalain ka ng may kapal. Amen. Sabi ni Sister Rosemary Lonyosa. Ayun, amen po. Diyan sa Tagaytay. Sister Irma Hinita, Elder Joel Badilla, Sister Dulia Gabuco Dakasin. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers, lalo na kay Sister Deborah Israel. Shalom Aleichem. Aleichem shalom po. Nanay Dules Dakasin. Sister Mary Rose Hilton, amen. Ayun, abante igsuon ka matuuran. Sabi ni Sister Mary Rose, amen, maugyod. Okay, sabi pa dito ni Elder Joel Badilla, tinuod yun na, Sister. Sala na sa harapan sa bugtong ug buhi nga Dios Jesucristo ang paninira mo sa kapwa. Amen. Elder Joseph Badilla. Pastor Jason De Leon, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsisibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Puri na bugtong at buhay na Diyos. Diyan po sa Kawikaan 18:21. Ayan, sabi ni Sister Irma Hinita, naiingit po yan, kaya po naninira. Ayun. Nanay Irma. Elder Joseph Badilla, ang taong maninira sa kapwa-tao ay pupunta sa kalayong apoy. O kalayong apoy. Okay. Brother Michael Magdayaw, happy watching. Pastor Jason De Leon, hindi maayos ang problema sa hindi pag-uusap ng personal at hanggat walang nagpapakumbaba. Amen, Pastor Jason. Sister Merafel Garupa Cabrito, guwapa kabasag. Sabi pa dito ni Pastor Joseph Fabregas Fonte, kung ang dila ang magiging dahilan para ikaw ay mapunta sa impyerno, ay putulin mo na lang. Mabuti pang putol ang dila na papasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Amen, Pastor Pastor Joseph Fabregas Fonte. Sister Alicia Bidano, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Nanay Patricia Matining, amen. Sabi dito Nanay Dulce Dakasin, amen. Abante igsuon, salamat sa makapahinuklog
nga mensahe mahal na Sister Debra bisan pa man og napagaw-pagaw pa abante Japon. No mo nagiingon Sister Micaela, abante igsuon. Okay. So mga kapatid, at dito lamang po ating mensahe sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos ay ay manalangin po mga kapatid bago matulog, at di naman kalabisan, ipanalangin po din ninyo ang ating mga pastor at elder, at ito inyong maliit na lingkod, mga minamahal ko mga kapatid. At paki-suportahan po ang mga live sa ating Back to Christ Apologies, Commander Atsa, sa Abante Igsuon, paki-follow, paki-like, paki-share ang kanyang mga video ina-upload. Maraming salamat sa iyong palaging pagtangkilik sa palutuntunang Pastor Lahi Live. Sana itong mensahe mga kapatid ng bugtong at buhay na Diyos ay pumasok sa ating mga puso, at dito natin ma-realize mga kapatid sa tulong ng Banal na Espiritu na mali pala na tayo ay manghusga, mali pala na tayo ay mga marites at magchismis o chismo o ano pa yan. I-surrender natin lahat sa bugtong at buhay na Diyos. Ang bugtong at buhay na Diyos lang po ang makatulong sa atin at wala nang iba pa. So maraming salamat sa lahat ang lahat ng kapurihan at lahat ng karangalan ay binabalik po natin sa bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi po ng pahabol ni Sister Patricia Matining, purihin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Gandang gabi, Debra Israel. Gandang gabi po, Sister Patricia Matining. Sabi ng ating mahal na nanay, Nanay Alicia Bidano, amen po ma'am. At ang principal tayo niya na Nanay Alicia. Magandang gabi po dyan. Kumusta na po kayo dyan? Nanay Alicia, alam mo, hindi na kami makapag-antay na makita ka namin, God willing. Sabi po ng ating mahal na Elder Joseph Badilla, salamat sa pulong sa bugtong buhay ng Diyos, Jesus Cristo. Mahal na Debra Israel. Puri na bugtong at buhay na Diyos, to God be all the glory. Shalom Aleichem. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Sister Debra Israel, sa iyong napakagandang mensahe sa gabing ito. Ang atin pong huling awitin ay pinamagatang Mateo 7:12 basa. Sa igsoon, kinahanglan nga baton na, kaya ang gugma katumana sa matarong niyang kasuguan. Bumata to sa uban ang gusto mong buhaton, sa uban kanimo ay maukini ang bulawanon nga sugo. Matthew City to si kagawian, hingpit
ang igsoon mahikawa sa prinsipyo nga gikinahanglan. Buhata ngadto sa uban ang gusto mong buhaton sa uban kanimo kay mao kini ang bulawanon nga sugo. Mateo City dosi basahan aron nga imong kahayag mo di mo daan kung sa gumana kulangan ang pagtuman mo nasalaan kung sa gumadunay mahikawa. Sa uban ang gusto mong buhaton sa uban kanimo kay mao kini ang bulawanon nga sugo. Mateo City dosi rin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Sa muli po, ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay para lang po sa tinag-isa, bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.